Okay, ito na naman tayo. So last time nandito tayo sa mall, bumili tayo ng DJI Neo. So Yes. ngayon, dito tayo ulit. Oh, sukay ka na. Suki na tayo. Ngayon tayo Sukay membership card. card dyan. Sukay card. So bibili tayo ng panibagong camera. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And today, nandito tayo sa Tenuta di Vico Moricino for a quick family staycation. Chill lang, peaceful ang place, may garden, may pool, dalawa. And perfect din para itest itong bagong DJI Neo 2 na nabili natin gamit yung manual trading profit ko, 'di ba? So kung napanood mo yung previous vlog ko about this, alam mo kung gaano kabilis natin kinita yung pambili nito. So napakaganda, panalo talaga. So before tayo mag-usap about trading, algo performance, and kung ano yung next goal na bagong camera ko, eto, panoorin muna natin yung mga bagong shot ng ating bagong drone. Alright, DJI Neo, let's go! Woo! Ito yung gusto kong ipakita sa channel ko. Yung trading profit, hindi lang dapat nasa screenshot. Dapat nagiging experience, nagiging memories, nagiging lifestyle. Last time, manual trading profit ang ginamit ko para mabili itong bagong DJI Neo 2. This time, ang next goal ko naman ay another camera, DSLR naman. Nang sa ganun ay mas level up, mas magandang quality ang magawa kong content para sa inyo. Pero ang gagamitin ko ngayon na funds pambili ng bagong camera, hopefully ay galing sa profit ng bagong dalawang algo na currently pinapatakbo ko sa personal account ko under forward testing, ika nga. So in this vlog, papakita ko sa inyo yung unang month ng forward testing ko ng bagong algo ko na dalawa. So ito, lifestyle traders. Bago ko ipakita yung numbers, quick reminder lang. Hindi pa officially launched or hindi ko pa nire-release or wala pa akong ibang pinapagamit ng algong ipapakita ko sa inyo. Because right now, nasa testing stage pa rin ako sa algo na to. Meaning, tinitignan ko pa kung paano siya gumalaw sa real market conditions. Iniintay ko kung paano siya magre-react sa mga high volatility moments, yung may biglaang big moves. Nang sa ganon ay hindi naman tayo basta hype lang, hindi tayo basta launch lang ng bagong algo, at hindi tayo basta, uy, kumita, release natin agad to. Dapat data muna, testing muna, risk management muna. Kasi sa trading, hindi lang importante kung magkano ang naging profit. Mas importante, paano siya kumikita, gaano kalaki ang risk, at kaya ba niyang masurvive yung mga bad market conditions. Yan ang dapat na tinitingnan natin. And syempre, disclaimer, trading is risky. Algo trading is also risky. Past performance is not a guarantee of future results. Pwedeng kumita, pwedeng malugi, kaya always manage your risk properly. By the way, kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe na ha. Do it now. Dito, hindi lang tayo puro charts. Hindi lang tayo puro profit, screenshot, at lalong hindi tayo hype dito. Dito pinapakita natin yung totoong journey ng isang lifestyle trader. Trading, losses, wins, testing, family, travel, business, and how trading profits can turn into real life experiences. So kung trip mo yung ganitong content, subscribe ka na and join the journey. So right now, nasa screen tayo ngayon ng XM account ko at makikita mo rito sa taas, number 1, real account siya, at ito yung current balance niya, $2,743 US. And right now, meron siyang floating trades na negative 155.
Itong video na to ay ni-record ko ng Sabado. So, naka-closed ang market. Ayan, makikita mo dyan, market closed. So, naiwan na trades to ng yesterday, Friday. Okay, pero tutuloy-tuloy yan by Monday. So, ito kasi, since forward testing yung algo na to, ay hindi ko siya tina-turn off. Talagang hinayaan ko lang siyang tumakbo sa market conditions regardless kung may high impact news or what. Kasi gusto ko makita yung kung paano siya magre-react talaga, lalo na sa mga pinakamalulupit na galaw, sa mga high volatility moments. Pag merong high impact news, gusto ko makita kung paano yung gagawin niya. And also, hindi siya tinetest sa demo account. Makikita mo nga dito, real account nga ito. Diba? Ayan o, nakalagay dyan real account. Okay? So, tingnan natin ngayon yung history. So, pag kinlik ko tong trades, okay, punta tayo ngayon dito sa history. Okay, and then dito sa today, piliin natin yung date sa gusto natin, which is 1 month pa nga lang tumaandar. So, click lang natin itong last 30 days. Kumita siya ng $899 for the month of April. Buong buwan ng April yan. Ang capital na nilagay ko dito is $2,000. Kung mapapansin mo, diba, $899, diba? Kung ang capital ko ay 2,000, dapat 2,899 ang balance. Pag kinlik ko ngayon yung account, okay, makikita mo ngayon dito, ang balance niya ay $289. Ayan o, makikita mo, diba? $2,899. Okay? So, ayan siya. So, makikita mo nga rin yan dito, no? New Algo 1.0. Sample name lang muna yan. Okay? So, yan yung isang algo. So far, okay naman siya. For the first month, kumita ng $899. Ngayon, punta tayo dun sa pangalawang algo. Ito yung pangalawang algo. New Algo 5.0. Sample name lang din yan. Ang balance siya currently rito is $2,221. At meron siyang naiiwan na trade din na negative $0.027, no? 27 cents. So magkano ang kinapital ko dito? $1,000. And in 1 month, tignan natin yung naging profit niya ng 1 month. Punta tayo kay history. And then, piliin natin last 30 days. Yan. Nag-profit siya ng 1,221. Tapos sa capital ko nga is 1,000. Kaya ang balance niya is 2,221. Diba? Check natin ha. 2,221. So in 1 month, kumita siya nga ng 1,221. So you do the math. Ilang percent siya for the month of April. But then again, nasa testing pa rin ako. And tinetest ko nga siya talaga sa real market. Real account ito. Hindi siya demo. So dito, nag-profit ako ng 1,200. Doon sa isang algo, nag-profit ako ng 800 plus. So yun ngayon ang i-withdraw ko para pambili ko ng bagong camera. So ang gagawin ko ay idilipat ko yung profit dun sa account na pinag-withdrawhan ko. So ang profit nito ay 1,221. So ang gagawin ko is pupunta ako dito sa wallet na to. Okay, yung wallet na symbol na yan, which is funding ang ibig sabihin yan. Ililipat ko ngayon yung profit dito sa account ko na to, itong withdraw account. Diyan kasi ako nag-withdraw. Pinagsasama-sama ko yung mga profit ng mga lahat ng algos ko para isang withdrawhan na lang. Okay, so click lang natin yung internal transfer. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Eto na, na-transfer na natin lahat ng profit. Under withdraw account, $2,120. Profit ng dalawang algo natin na tumakbo for 1 month na testing pa lang. Siyempre, click natin yung withdraw. So since lagpas 100,000 pesos to, bibiling ko online bank transfer diretso sa bank ko, hindi na sa GCash. And then, I declare, then click natin yung request. And then there, okay na. Na-withdraw na natin to. So para sa mga current algo users natin dyan, shout out to you guys ha. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. This is something to look forward to. Hindi ko sinasabing guaranteed, hindi ko sinasabing perfect, hindi ko sinasabing ito na yung sagot sa lahat. Walang ganon sa trading. Pero ang gusto kong makita nyo is this. Behind the scenes, may ginagawa ako. May testing, may improvement, may research, may development, may effort. Hindi tayo yung basta may existing algo na, tapos na, okay na, bahala na kayo dyan. Hindi. We keep improving because the market keeps changing. Yung gumagana dati, pwedeng kailangan i-adjust ngayon. Yung profitable before, pwedeng kailangan i-optimize. Yung stable last year,
pwedeng kailangan bantayan this year. Kaya hindi tayo pwedeng matulog lang. As a community, as algo users, as traders, kailangan lagi tayong open sa improvement. Pero at the same time, dapat realistic pa rin. Kasi ang algo is not magic. Algo is a tool. And when used properly, with proper capital, proper expectations, and proper risk management, it can help support the lifestyle. Pero kapag ginamit mo to with greed, wrong capital, or unrealistic expectations, kahit magandang tool, pwedeng maging dangerous. Kaya dito sa lifestyle traders community, ayoko ng blind hype. Gusto ko educated tayo, gusto ko aware tayo, gusto ko excited tayo. Pero grounded pa rin. Kasi profit is exciting, but risk management keeps you alive. So ito yung plano. Pagbalik ko sa Roma, bibili na natin yung bago nating camera gamit yung profit nitong dalawang algo. Siyempre, marireceive ko na yan sa bangko ko. Pero bakit kailangan pa ba ng bagong camera? Kakabili mo nga lang ng drone, merong okay naman tong camera na gamit mo. Para mas maganda yung content natin. Mas cinematic yung vlogs, mas malinaw yung videos, mas professional yung podcast, mas maganda yung storytelling. Kasi for me, hindi lang siya camera lang. It represents progress. Yung trading profit, nagiging tool for business. Yung algo testing, nagiging content journey. Yung numbers sa screen, nagiging real life upgrade. At yan yung gusto kong ipakita sa channel natin. Trading is not just about charts. Trading can be a tool to build a better life. Pero dapat hindi reckless, hindi greedy, hindi puro hype. We test first, we manage risk, we collect data, and then we enjoy responsibly. Yan ang lifestyle trader way. So, sa lahat ng mga current algo users natin dyan, comment kayo. Looking forward, coach, para makita ko kung sino yung mga kasama natin sa journey na to. So, paano mga lifestyle traders? From manual trading profit, nakabili tayo ng DJI Neo 2. Ngayon, gamit na natin siya dito sa Tenuta de Vico, Moricino habang naka-family staycation. Next mission naman, new camera. At kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na, subscribe na. Sama ka sa journey ko. Hindi ito perfect journey. Hindi ito instant success story. Pero, totoo to. Trading, family, business, lifestyle, wins, losses, lessons, lahat yan kasama sa proseso. With that, Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Smart risk, structured growth, real freedom, real lifestyle. I'll see you on the next one. Ciao!